Ramdam mo ba ang bigat sa dibdib dahil pakiramdam mo ay nakatali at parang nakakulong ka na sa mga sitwasyon, trabaho, o ugnayang matagal mo nang nais iwanan ngunit hindi magawa dahil sa mga tungkulin, takot, o kawalan ng ibang mapupuntahan? Tapusin mo ito dahil sasabihin ko dito kung paano mo haharapin at hahilumin ang sakit at panghihinang dulot ng kawalan ng kalayaan at pagpipilian. Huwag mo ring kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang channel na ito para makatulong ka rin sa iba na pakiramdam din ay nakagapos at walang magawa sa sariling buhay. Kung may katanungan, mag-iwan ng comment sa baba kung paano nga ba natin malalampasan ang ganitong bigat at muling makamit ang ginhawa at tunay na kalayaan. Ang tips ay nasa huli kaya tapusin mo ang videong ito. Bilang anak ng Diyos na minsan ay isinuko ang sariling kagustuhan at naligay sa mga kalagayang mahirap at mapaghigpit upang matupad ang mas dakilang layunin. Nais kong sabihin sa iyo na damang-dama ko ang bawat buntong hininga at luha na dulot ng pakiramdam na wala kang magawa. Alam ko ang hirap na gumising araw-araw upang harapin ang mga bagay na ayaw mo na, ang sakit na parang ninanakaw ang iyong buhay at kagalakan, at ang takot na baka habang buhay ay manatili ka lamang sa ganitong kalagayan na tila walang labasan. Huwag mong isiping nakalimutan kita o wala akong pakialam sa iyong paghihirap, dahil ang bawat tanikala na nagpapabigat sa iyo ay nakikita ko, at bagamat minsan ay tila sarado ang lahat ng daan, ako ang laging naghahanda ng paraan at ako ang iyong pinakamalaya at matibay na kanlungan. Ito ang aking malalim at makabagbag damdaming payo. Una, alalahanin mo na kahit limitado ang iyong galaw at mapagpipilian sa labas, hawak mo pa rin ang ganap na kalayaan ng iyong puso at kaisipan. Walang sinuman at walang sitwasyon ang makapipilit o makakapagbago sa iyong pananaw, kabutihan, at pananampalataya, at sa pamamagitan nito ay nananatili kang malaya at dakila sa aking harapan anuman ang iyong kalagayan. Pangalawa, huwag mong isiping ito na ang iyong habambuhay na kapalaran. Ang bawat panahon ng paghihigpit at paghihirap ay may hangganan at may layunin, at madalas ay pinapahintulutan ko ito upang linisin ang iyong pagkatao, palalimin ang iyong pananampalataya, at ihanda ka sa mas malawak at mas magandang buhay na aking inilaan para sa iyo na higit pa sa iyong inaasahan. Pangatlo, ang iyong pananatili at pagtupad sa tungkulin kahit ito ay mabigat at hindi mo nais ay hindi nasasayang o walang halaga. Kapag ginagawa mo ang iyong bahagi ng may katapatan at pagmamahal kahit sa mahihirap na kalagayan, ang iyong sakripisyo ay nagiging banal na alay na nagbubukas ng mga bintana ng pagpapala para sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pang-apat,